Biag ni Lamang. May isang mag-asawa na nangangalang Juan at Namonga ay nakatira sa malayong baryo ng Nalbuan. Isang araw, iniwan ni Don Juan ang kanyang buntis na asawa at pumunta sa kabundukan upang parusahan ang isang grupo ng mga igorot. Habang papunta sila sa kabundukan, ay pinanganak ni Namongan ang isang batang lalaki. Kakaibang sanggol sa iba sapagkat pagkasilang pa lamang ay nakapagsasalita na ito. Gusto niyang pangalanan siyang Lamang. Siya na rin mismo ang pumili ng kanyang mga ninong nang siya ay bininyagan. Nasaan ang aking ama? Isang araw ay tinanong ni Lamang ang kanyang ina na si Namongan. Nasa kabundukan siya upang ayusin ang di pagkakaunawa sa isang grupo ng igorot doon, sabi ng kanyang ina. Nalungkot si Lamang. Hindi pa niya nakikita ang kaniyang ama buhat nang siya ay sinilang at nasasabik na siyang makita ito. Matatagalan kaya ang kanyang pagbalik? Hindi ko alam. Malungkot na sagot ng kanyang ina na si Namongan, na nasasabik din itong makita. Hindi ko man lamang alam kung buhay pa siya. Isang araw ay nanaginip si Lamang. Sa kaniyang panaginip ay nakita niya ang kanyang ama na walang awang pinatay ng isang grupo ng igorot. Lubos siyang namuhi nang siya ay nagising. Nagpasya siya na sundan ang ama sa kabundukan. 9 na buwan siya noon. Nang marating niya ang pamayanan ng mga igorot, nakita niya na nagsasayawan ng mga ito paikot sa ulo ng kaniyang ama na nakatusok sa isang kawayan. Sa kaniyang galit ay kinalaban at pinatay niya ang lahat ng igorot, kasama ang kanilang pinuno na pinahirapan muna bago pinatay. Sa kanyang pag-uwi sa Nalbuan, ay napadaan siya sa ilog ng Amburayan. Doon ay naligo siya sa tulong ng kanyang mga kaibigang babae na pinupunasan ng kanyang katawan upang maalis ang dumi at dugo. Ngunit ito ay nakapatay sa lahat ng nabubuhay ng hayop sa ilog. Nang siya ay nasa hustong gulang na, upang mag-asawa ay may nakilala siyang isang magandang babae, si Inez Canoyan, at umibig siya rito. Pumunta siya sa bahay ni Inez upang umakyat ng ligaw kasama ang kanyang puting tandang at kanyang paboritong aso. Nang makarating siya sa bahay ay nainis siya sa dami ng naunang manligaw sa kanya. Inutusan niyang tumilaok ang kaniyang tandang at sinunod naman siya ito. Noon din ay gumuho ang bahay nila Inez at nangamatay ang lahat ng kanyang manliligaw. At inutusan naman niyang tumahol ang kaniyang aso at tumahol nga ito. Mabilis na bumalik sa dati ang gumuhong bahay. Lumabas si Inez at ang kanyang mga magulang upang salubungin siya. Ipinaramdam ng tandang ang pagmamahal ni Lamang kay Inez Canoyan. Ang aking Panginoon na si Lamang ay iniibig ka at gusto ka niyang pakasalan, sabi ng puting tandang kay Inez. Sa lengguwaheng naiintindihan niya. Pakakasalan ni Inez ay hindi nakapagpahina kay Lamang. Umuwi siya kaagad at bumalik kasama ang isang malaking bangka na puno ng ginto. Hinigitan nito ang halaga ng kayamanan nila Inez. Ikinasal sila at namuhay ng masaya. Lumipas sa mga taon at dumating ang pagkakataon ni Lamang ang humuli ng isda na tinatawag na rarang. Ito ay isang obligasyon ng bawat may asawang lalaki sa kanilang komunidad upang manghuli ng rarang. Ngunit nararamdaman ni Lamang na mapapatay siya ng isang berkahan. Kapag pumalaot na siya upang manghuli ng rarang. Ngunit kailangan niyang tuparin ang kaniyang tungkulin at isang gabi ay pumalaot siya sa karagatan. Napatay siya ng berkahan tulad ng kaniyang inaasahan. Tumangi si Inez sa kalungkutan.
Umiisip ang kanyang puting tandang na paraan upang buhayin muli si Lamang. Umarkila si Ines Canoyan ng mga naninisid upang hanapin ang mga buto ni Lamang sa ilalim ng dagat. Madaling nahanap ng mga maninisid ang lahat ng mga buto at pinagsama-sama ni Ines sa mga ito. Kasama ang puting tandang at ang paboritong aso ni Lamang ay namanata siya gabi-gabi. Hanggang sa isang araw ay nabuhay si Lamang at mula noon ay namuhay sila ng masaya.